Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Okay? Kung nabili ko iyon, sana ako ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Ulitin ko. Kung nabili ko iyon, sana ako ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Okay? So, para ma-English po natin ng tama yan, kailangan po natin yung batas ng tinatawag na third conditional. Yan ang susundin nating batas para tama yung pag-translate natin ng ating Tagalog na mensahe patungong English. So, pag ginawa po natin yan, ang una pong batas ay i-translate mo yung salitang kung bilang unang salita sa ating English sentence. Yung kung magiging if. Tapos isusunod nyo lang po itong ginamit natin na ko bilang I. Tapos, ang sinasabi ng third conditional, pagkatapos mo mailagay yung subject o yung pinag-uusapan na ko, isunod mo yung verb na had. At ito po yung had. Okay? Tapos, ang isusunod mo sa had ay yung verb, pero yung kanyang spelling ay dapat nakapas participle. So, yung ating verb dito ay itong nabili. Pag daw tinranslate mo sa English, dapat nakapas participle yung spelling. Kaya pag hinanap mo yung past participle nitong nabili o nitong bili na salita, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay bought. So, ang mangyayari ay bought. Tapos yung iyon, pag tinranslate naman sa English, ay it. Okay? So, ang mangyayari po, if I had bought it, ganun po ang mangyayari. Okay? If I had bought it. Pagkatapos po niyan, isusunod nyo po ay comma. Batas din po yan sa third conditional. Okay? Tapos isusunod nyo yung ginamit natin dito sa babang ako bilang I. Tapos ito pong sana ay bilang would have. Bali itong sana ay ako na lang pong gumawa nito sa Tagalog para lang maunawaan nyo ng husto. Kasi hindi nyo po talaga makikita sa dictionary yung eksaktong katumbas ng would have sa Tagalog. Wala kayong makikita. Ako na lang pong gumawa. Ginawa ko na lang po ng paraan. Okay? Para lang maunawaan nyo ng maigi. Okay? So, yung sana ay would have. Tapos, yung pinaka nasa baba natin, nakagawa ng malaking pagkakamali. Made a huge mistake. Okay? Ito pong made, verb din po yan at dapat din po nakapas participle. Makikitandaan na po. Okay? So, yung bought natin dito, nakapas participle. Yung made natin dito, ay nakapas participle din. Ultimo itong regretted, been, at saka sold. Puro nakapas participle ang kailangan na spelling yan para sa ating third conditional. Para tama yung ating pag-translate ng ating Tagalog na mensahe patungong English. Okay? So, pagsamasamahin na po natin yung mga English na salita. If I had bought it, I would have made a huge mistake. Okay? So, tama na po yung ating pag-translate ng ating Tagalog na mensahe. Okay? Isa pa pong halimbawa. Okay, pangalawang halimbawa, subukan natin itong mo. Okay? Kung nabili mo iyon, di sana ikaw ay nang hinayang pagkatapos. Uulitin ko. Kung nabili mo iyon, di sana ikaw ay nang hinayang pagkatapos. Pag tinranslate po yan sa English, balik tayo sa third conditional.
Yung kung muna bilang if, tapos ang ginamit na natin ay itong mo, so you. Tapos sumunod ay itong had, tapos isusunod nyo yung verb na naka-past participle at ito nga po, ang magiging resulta ay bought para sa nabili. Tapos yung iyon bilang it, tapos comma, huwag lilimutan ng comma. Tapos sumunod ay itong ikaw bilang you. Tapos ang ginamit natin ay di sana ay bilang would have not. Tapos itong pangalawa, nang hinayang pagkatapos. So, pag tinranslate po yan sa English, pag pinagsama-sama natin yung mga English na salita, if you had bought it, you would have not regretted it later. Yun na po yun. Tama na po. Yung pag-translate nyo ng Tagalog na mensahe patong English gamit ang third conditional. Okay? Okay, dito na po tayo sa pangatlong halimbawa. Subukan naman po natin itong natin. Pag yan ay tinranslate nyo, we. Pero kung ang nagustuhan nyo ay namin, we pa rin. Okay, kayo na lang pong bahala mamaya. Pero ang gagamitin ko po sa ngayon ay natin. Kung nabili natin iyon, sana tayo ay nakapagbenta sa mas mataas na presyo ngayon. Ulitin ko po. Kung nabili natin iyon, sana tayo ay nakapagbenta sa mas mataas na presyo ngayon. So, yan po ay gamit na gamit, di ba po ba? At kung mapapansin nyo, pasok pala po yan dito sa tinatawag na third conditional. Okay? So, dapat alam nyo ang batas ng third conditional. So, para may translate ng tama yan, yung kung muna ang i-translate. So, if. Sumunod ay yung natin bilang we. Sumunod ay yung had. Sumunod yung verb na naka-past participle at ito nga po yung bought. Tapos sumunod yung iyon bilang it, comma. Tapos tayo bilang we. Tapos itong sana ay bilang would have at ang huli ay itong nakapagbenta sa mataas na presyo ngayon, sold it for a higher price by now. So, pagsama-samay lang po natin yung mga English na salita. If we had bought it, we would have sold it for a higher price by now. Okay? Okay, ngayon ipaliwanag ko na sa inyo itong third conditional. Ang third conditional po ay kitang-kita nyo na nakalagay conditional. Meron pong kondisyon doon sa ating ginagawang mensahe. At ang condition po na ginawa natin dito sa ating mga halimbawa ay ito pong naunang mensahe natin sa taas. Halimbawa po, kung nabili ko iyon. So yun yung kondisyon na nabuo po natin. At para makapagbigay ng ideya doon sa ating kausap na gumagawa tayo ng kondisyon, napaka-mainam na gumamit tayo ng salitang kung. Na pag in English ay if. Kaya pag tayo naka-third conditional, senyales na yung if ay siya yung nagdadala ng kondisyon. Yung kondisyon doon sa ating ginagawang mensahe. Okay? So, tandaan nyo na. Pag gumamit kayo ng kung, gumagawa kayo ng kondisyon. At isa po yan sa pasok sa batas ng third conditional na gumamit ng kung para makagawa ng kondisyon. Okay? Sumunod, ang third conditional po ay ang ating ibinibigay na idea ay pang nakaraan. Sa nakaraan ang ating impormasyon. At dahil po dyan, para masabi natin pang nakaraan, kailangan daw natin gumamit nitong had. Kaya meron tayong nilalagay na had sa ating English sentence. Pag tinatranslate na natin, yan po ang dahilan. Tapos, ang
ang pangatlong batas sa third conditional ay yung verb daw po natin na nakasama nitong had ay dapat naka-past participle para maging tama po ang kombinasyon ng dalawa. Kaya yung bili o nabili, pag tinranslate ko, naka-past participle at ang resulta ay bought na makikita nyo sa dictionary. Okay? May mga dahilan yan. Ngayon nakikita nyo na, kaya gumamit ako ng kung para makagawa ng kondisyon. Kaya ako gumamit ng had para masabi na pang nakaraan yung ating pinag-uusapan. Kasi yun yung kailangan ng third conditional eh. Tapos yung verb natin naka-past participle kasi batas na naman ng third conditional yun na dapat yung verb natin na ipapartner sa had ay naka-past participle. So, ngayon, alam nyo na kung bakit. Gumamit ako ng kung, gumamit ako ng had, tapos verb na naka-past participle. Okay? At alam naman po natin na yung bought po ay transitive verb yan. Ibig sabihin ng transitive verb, nangangailangan pa ng iba pang salita para makumpleto. Makumpleto siya. Di ba, pag sinabi kong nabili, mapapatanong ka, ano yung nabili? Eh di sinagot ko nitong iyon, itong salitang iyon, yan yung kumukumpleto sa nabili. Di ba? So kung mapapansin nyo, pag nabili lang, kulang sa impormasyon. Ang tawag po dyan sa ganyang verb ay transitive verb. At dahil sa transitive verb siya, kailangan pa natin maglagay ng isa pang salita. At ang nilagay ko nga ay itong iyon para lang makumpleto yung ideya niya nitong nabili. Nabili iyon. Pag in English yung iyon, it. So yan ang dahilan kung bakit may it tayo dito. Ngayon na mapapansin nyo na natapos na natin yung condition natin dito, hanggang dito sa iyon, kailangan daw maglagay ng comma. Batas din yan sa third conditional. Tapos, dito sa baba, ito na yung pwede sanang mangyari o kaya di pwede sanang mangyari. So dito ay yung resulta. At syempre ang resulta na makakatanggap po nito ay yung pa rin pinag-uusapan natin na ko. So yung ko, pag translate mo dito sa ating mga pinag-uusapan sa baba, o dito sa magiging resulta, di ako. So, pag gumamit ka ng ko dito sa taas, ako ang gagamitin mo. Pag mo, ikaw. Pag natin o namin, tayo o kaya o kami. Pag nila, sila. Pag niya, siya. Okay? Pag itong si Tom, pwedeng ang gamitin nyo dyan ay itong siya. Tapos he, ang gagamitin nyo panlalaki. Okay? Ganun po yun. Okay? So, pag ang ginamit mo naman ay niya dito, tapos he, lalaki, pwedeng pangalanan mo, katulad po nitong si Ben. O kaya, ang gamitin nyo sa he, ay he pa rin, para sa siya, pwede rin po. Kaya na po bahala kung papangalanan nyo lalaki o hindi. So, binibigyan ko lang kayo ng option. Okay? So, ang iuna nyo po ay dito sa resulta ay yung mismong pinag-uusapan. So, ito nga, yung ko ay yung ako. Yan yung pinag-uusapan. Tapos, isusunod nyo raw po ay yung sana ay o kaya di sana ay. Na pag gumamit po kasi kayo ng would have, tandaan nyo na po na nagbibigay po din niya ng ideya na hindi makatotohanan yung ating ibinibigay na impormasyon nitong would have o kaya would have not. Okay? So, kaya ginamit ko po yan, yung would have o would have not para sa third conditional. Kasi nga, di ba ang third conditional ay gumagawa ka ng kondisyon na may resulta na hindi makatotohanan na nangyari sa nakaraan. Yun po ang third conditional. Okay?
So, pagkatapos, ang isusunod nyo dito sa would have o would have not ay balik tayo sa verb na naka-past participle. Kaya yung make, naging made. Yun yung past participle ng make. Yung regret, naging regretted. Yung be, naging been. Yung sell, naging sold. Yan yung mga past participle na spelling. Okay? Tapos yung mga sumunod, para lang makumpleto mo yung ideya ng made. Nakagawa ng ano? Edi ng malaking pagkakamali. I-English mo lang itong malaking pagkakamali. Edi a huge mistake. Okay? So, ganun lang po yun. Okay? Tapos may pagkakataon din po na sa Tagalog, hindi ko na tinranslate itong salitang it sa Tagalog. Bilang ito o yun. Kasi magkakamali na yung Tagalog na mensahe natin. Alangan naman, nang hinayang ito pagkatapos, o kaya nang hinayang iyon pagkatapos, mali na po yun. Pero sa English, kailangan isasali nyo pa rin kung ano yung pinanghihinayangan. At ito nga yun, yung it. Okay? Lahat po yan matututunan nyo basta panoorin nyo lang ng panoorin yung mga English lesson natin. Okay? So, ito po yung kondisyon, ito po yung resulta sa baba. At ngayon, alam nyo na yung tamang pagkasunod-sunod sa paggawa ng third conditional. Pag ini-English nyo na yung Tagalog na mensahe natin. Okay? Okay, balik po tayo sa ating halimbawa. Kung nabili ko iyon, sana ako ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Diyan sa impormasyon na ibinibigay ko, hindi ko talaga nabili yung bagay na itinuturo ko gamit yung iyon. Binibigyan lang kita ng ideya na kung saan ay isang imahinasyon lamang para ma-realize mo kung anong magiging resulta kung nabili ko yung bagay na iyon. Diyan pumapasok yung third conditional. Okay? Para makapagbigay ka ng ganyang klaseng ideya na dun sa sinabi mong kondisyon, yung resulta ay isa lamang imahinasyon para lang para lang yung kausap mo ay mabigyan mo ng halimbawa na ganito ang maaaring mangyari kung naisagawa mo yung naturang aksyon na kung saan ay yung pangyayaring iyon ay nangyari sa nakaraan. Diyan pumapasok na yung paggawa ng sentence na naka-third conditional. Okay? So ngayon, para mas gumaling pa po kayo sa paggawa ng third conditional, ito pa po yung isa pa pong halimbawa at subukan nyo pong gawin. Okay? Ito nga palang ang Tagalog po ay aking. Yung your, iyong. Yung are, ating o kaya aming. Yung their, kanilang. Yung his or her, kanyang. Yung his, panlalaki. Yung her, pambabae. Subukan nyo po itong i-practice. At magugulat kayo na nakagawa na po kayo ng sentence na naka-third conditional. Okay? So ngayon, sana kahit papano ay makatulong po sa inyo o sana maunawaan nyo ng kahit papano itong third conditional kasi napakadami nga pong nalilito dito sa third conditional na ito. At talagang pinag-isipan ko po kung paano ito magawa para sa inyo. Tandaan nyo ha, ito'y gawa ko lang po itong sana ay at saka di sana ay ha para lang makapagbigay ng impormasyon na tayo ay nagbibigay lang ng imahinasyon na ideya. Kaya nga may sana di ba? Hindi talaga nangyari. Okay? So tatandaan niyo po itong mga batas ng third conditional para tama po lagi yung pag-translate nyo ng inyong Tagalog na mensahe na kung saan ay gumagawa kayo ng kondisyon na may resulta na ang pangyayari ay sa nakaraan.
Okay po? So maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe sa ating channel, sa ating page para lang matulungan itong page natin na laging nandyan, na buhay lang, di ba po ba? Kaya ako nagtsatsaga gawa din po ng mga subscribers at doon sa mga gustong mag-share po nitong ating video, napakalaking bagay po niyan. Kaya maraming salamat din po saka sa mga nagla-like. Maraming salamat po. Mag-aaral ng maigi ha para gumaling po agad sa English. So pag-aralan nyo itong third conditional, tiyak magugulat yung teacher nyo pag kayo ay humusay sa paggamit ng third conditional gamit itong ating lesson. Okay po? Maraming salamat po.